Susunduin na ng mga chopper ang 5 bangkay na mga namatay sa pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon kahapon. Hamon naman sa rescuers ang pabago-bagong lagay ng panahon sa bulkan na pwedeng makaapekto sa kanilang operasyon. May news to go si Micaela Papa. Micaela? Ongoing nga itong press con ng local government unit kasama yung iba't ibang concerned agencies at sila nga ay nag-update dito sa sitwasyon ng search, rescue and retrieval operations para sa mga climber na inabutan sa may crater ng Bulkang Mayon nung sumabog ito kahapon. Ayon kay OCD Region 5 Director Rafi Alejandro, sa kasalukuyan pinagpapatuloy yung search operations para dun sa isa na lang na nawawala na climber na nandun pa rin na pinaniniwalaan around Camp 2 ng Bulkang Mayon. Ito nga ang kanilang count sa ngayon, 1 ang nawawala, 5 ang nasawi, 8 ang injured na i-rescue na at naiuwi na kahapon at 7 naman yung unharmed na rescue na rin kagabi. Sa ngayon, kaninang alas 8 ng umaga lumipad na yung mga rescue choppers para sana sunduin itong labi ng 5 nasawi dun sa Camp 1. Kaso nga lang, in less than 30 minutes ay bumalik din sila dito sa Tactical Operations Group Region 5 dahil daw hindi daw sila makahanap ng slope hindi sila makahanap ng lugar na paglalapagan dahil lubhang matarik itong mga bahagi ito ng Camp 1. So ang gagawin, nagre-regroup muna at dakong 9 a.m. susubukan daw nila uling pumunta sa Camp 1 para i-retrieve nga itong mga labi. Samantala, yung ground rescue team naman ng Philippine Army, ibinababa pa rin naman kasi yung labi mula Camp 2. So may mga ilang oras na lakaran pa rin ito. So patuloy ang kanilang coordination para nga malaman natin kung maibababa na itong mga labing ito. Micaela, si Howie Severino to, no? May impormasyon ba dyan na kung paano namatay itong 5 hikers? Howie, nung tinitingnan natin itong mga injuries ng mga survivor, wala tayong gaanong information dun sa mga nasawi kasi kasalukuyan nga nire-retrieve pa lang yung katawan nila. Kaso dun sa mga survivors, pansin natin karamihan mga wounds, mga abrasion, mga sugat mula dun sa paglipad ng mga bato na naitulak nung phreatic explosion nga, itong ang pagbuga ng steam. Ito naman daw kasi ayon sa PHIVOLCS, hindi naman normally mapanganib unless napakalapit mo dun sa crater, Howie. At itong ang mga climber natin less than 2 kilometers. Kaya naman, ito talaga yung nakatama sa kanila yung paglipad ng bato, Howie. Pinag-uusapan na ba ng lokal na pamahalaan kung itutuloy pa nila itong mga tours sa slopes ng Mayon Volcano? Ito nga ang inaabangan natin, Howie, kasi nakausap natin sa iba't ibang agencies, marami nga yung nakukulangan dun sa batas dito sa Albay dahil wala talagang nagbabawal sa mga climbers from getting as close to the crater as they want. So, isa pang ang problema, yung mga tour groups daw minsan umaakyat doon nang walang abiso doon sa PDRRMC at ibang related agencies. So, ito yung inaabangan natin sa press con ngayon kasama si Governor Joey Salceda kung magkakaroon nga ng mga hakbang para siguruhin na hindi na mauulit yung mga ganitong pangyayari, Howie. Micaela, si Rusto, I was just there a few days ago dahil may coverage din ako dyan, no? Pero mainit na mainit yung panahon noon. Kaya lang ngayon, sinasabi, isang concern daw ay dahil paiba-iba yung panahon. So, kamusta ngayon ang panahon dyan? May maulan ba? Or may maraming ulap? Anong naghihinder doon sa mga rescuers? Sa ngayon, maaliwalas yung lagay ng panahon, Ruth, no? Pero just an hour ago, umuulan dito. So yun nga ang problema ngayon ng Air Force dahil nga pupunta nga yung chopper nila dun sa malapit sa pinaka-crater ng Mayon. Kapag umulan daw, problema yung zero visibility, baka tumama sila dun sa bulkan, and at the same time, hindi nila mailapag yung chopper kasi nga bukod sa matarik na nga yung area to begin with, baka madulas pa. So may mga ganong concerns. Sa ngayon, maganda yung lagay ng panahon, so baka in a few, 9 o'clock daw, no? Susubukan nilang bumalik ulit sa bandang Camp 1 route. Okay, maraming salamat, Micaela Papa.